Ang Digital Control System. Paano kung ang pinakakontrobersyal na propesya sa Biblia ay hindi lang tungkol sa relihiyon? Paano kung tungkol din ito sa ekonomiya? Tungkol sa teknolohiya? Tungkol sa pagkakakilanlan? Tungkol sa kung sino ang makakasali sa lipunan? At kung sino ang tahimik na maaalis? Sa loob ng halos 2,000 years, binasa ng mga tao ang Revelation 13 at nagtaka kung ano ang ibig sabihin nito nang sabihin na kailangan ang isang marka sa kanang kamay o noo. At kung wala ito, walang sino man ang makakabili o makakapagbenta. Sa loob ng maraming henerasyon, parang imposible iyon. Napakakaiba. Napakasimbolismo. Napakaluma. Pero ngayon, tumingin ka sa paligid. Nagiging digital na ang pera. Nagiging biometric na ang pagkakakilanlan. Nagiging tagapagbantay ng katotohanan ang artificial intelligence. Nasa lahat ng dako ang mga kamera. Pinapalitan ng mga app ang mga dokumento. At sinasabi sa mundo na, para sa kaligtasan, kaginhawaan, at kahusayan, bawat tao ay maaaring kailanganing patunayan kung sino sila bago nila ma-access ang digital na mundo. Kaya tanungin natin ang tanong na takot itanong ng karamihan. Ito ba ay pagbabago lang? O pinapanood ba natin ang pundasyon ng isang control system na itinatayo sa totoong oras? At bago may magsabing, "Oh, kabaliwan yan," intindihin ito. Ang tanong ay hindi kung masama ang bawat bagong teknolohiya. Ang tanong ay kung ano ang mangyayari kapag ang lahat ng mga teknolohiyang ito ay konektado. Digital na pera. Digital ID. Biometrics. AI surveillance. Programmable payments. Social scoring. At sentralisadong sistema ng data. Kung mag-isa, bawat isa ay maaaring ipaliwanag. Kung magkakasama, nagiging ibang-iba sila. Kaya na ngayon, hindi tayo nandito para manakot. Nandito tayo para magbigay ng linaw. Hindi tayo nandito para umatake ng tao. Nandito tayo para suriin ang mga sistema. Dahil minsan, ang pinakamapanganib na bagay sa mundo ay hindi isang kontrabida. Ito ay isang makina na tinulungan ng lahat na buuin dahil nangako ito ng kaginhawaan. Bago tayo magpatuloy, pindutin ang like kung naniniwala kayo na karapat-dapat malaman ng mga tao kung saan tayo dinadala ng teknolohiya at pera. Mag-subscribe kung gusto ninyo ng komentaryo na hindi iniinsulto ang inyong katalinuhan. At mag-comment sa ibaba. Ito ba ay pag-unlad, propesya, o control? Ngayon, simulan na natin. Ang propesiyang kinutya ng mga tao. Sa halos buong modernong kasaysayan, ang ideya na ang isang tao ay maaaring pigilan sa pagbili o pagbebenta ay tila imposible. Pisikal ang pera. Lokal ang pagkakakilanlan. Desentralisado ang komersyo. Kung tinanggihan ka ng isang tindahan, pwede kang pumunta sa iba. Kung hindi ka gusto ng isang bangko, gumagana pa rin ang pera. Kung bumagsak ang isang sistema ng gobyerno, may mga paraan pa rin ang mga tao para mabuhay sa labas ng sistema. Ngunit ngayon, nagbabago ang katotohanan yon. Papasok tayo sa isang mundo kung saan halos bawat transaksyon ay nag-iiwan ng bakas. Alam ng bangko mo kung saan ka namimili. Alam ng telepono mo kung saan ka pumupunta. Alam ng mga app mo kung ano ang pinapanood mo. Alam ng history ng paghahanap mo kung ano ang kinakatakutan mo. Alam ng social media mo kung ano ang nagpapagalit sa iyo. Mapapatunayan ng biometric data mo na sa iyo ang katawan mo. At kayang ikonekta ng artificial intelligence ang lahat ng ito ng mas mabilis kaysa sa sino mang tao. Ang tatlong haligi. Ang sistemang ginagawa ay mauunawaan sa pamamagitan ng tatlong haligi. Una, programmable money. Pangalawa, digital identity. At pangatlo, surveillance at enforcement infrastructure. Ang programmable money ay nangangahulugang pera na may kakayahang magdala ng mga patakaran. Mga patakaran tungkol sa kung ano ang mabibili nito.
Ang panganib ay maaaring huminto ang pera sa pagiging neutral. Dahil kapag naging programmable ang pera, ang sino mang kumokontrol sa programming ay maaaring makaimpluwensya sa pag-uugali ng hindi nagpapasa ng batas. Maaari lang nilang gawing hindi gumana ang iyong pera para doon. Digital na pagkakakilanlan. Sa mundo ng AI, ang pagkakakilanlan ang nagiging bagong labanan. Dahil sa dami ng mga peking account at deepfake sa internet, humihingi ang mga tao ng paraan para patunayan kung ano ang totoo. Ang solusyon na inaalok ay digital ID, biometric verification. Ang bentahe ay makatwiran, kaginhawaan, seguridad, tiwala. Ngunit ang hindi komportabling katotohanan ay ito. Maaaring palitan ang password. Maaaring palitan ang credit card. Ngunit ang iyong biometrics ay permanente. Hindi mo maaaring palitan ang iyong mga mata, baguhin ang iyong mga fingerprint, o i-reset ang iyong mukha. Kapag kinailangan, ito ang magiging gate. At kung sino ang kumokontrol sa gate, siya ang kumokontrol sa access. Ngayon, huminto tayo rito. Dahil ito ang bahagi na madalas hindi napapansin ng mga tao. Nagtatalo sila tungkol sa isang kumpanya, isang batas, isang app, isang barya, isang camera. Ngunit ang tunay na isyu ay hindi isang piraso. Ang tunay na isyu ay koneksyon. Dahil kapag ang digital money ay kumonekta sa digital ID, at ang digital ID ay kumonekta sa biometric verification, at ang biometric verification ay kumonekta sa AI surveillance, kung gayon ang sistema ay hindi lang nakakaalam kung ano ang binili. Alam nito kung sino ang bumili. Saan? Kailan? Sa ilalim ng anong status? Sa ilalim ng anong patakaran? At kung ang taong iyon ay itinuturing pa ring sumusunod. Kung ang koneksyon na iyan ay nagpapaalala sa iyo, mag-comment ng salitang access sa ibaba. Dahil ang access ang tunay na issue dito. Hindi teknolohiya. Access. Sino ang nakakakuha nito? Sino ang nawawalan nito? At sino ang nagpapasya? Ang hardware layer. Ang ikatlong haligi ay ang surveillance hardware. Ang pisikal na layer. Mga camera, satellites, cell towers, smartphones, data centers. Lahat ay lumilikha ng nervous system ng isang bagong digital na mundo. Ang tanong ay hindi kung balido ang isang gamit, kundi kung ano ang mangyayari kapag pinagsama-sama ito sa isang sistema. Ang isang social control system ay nangangailangan ng pagkakakilanlan, lokasyon, at pag-uugali para masubaybayan ang pagsunod. At nangangailangan ito ng AI na sapat ang lakas para iproseso ang lahat ng real-time. Ang bitag ng kaginhawahan. Karamihan sa mga tao ay hindi pipiliting sumali sa sistema. Sila ay aanyayahan na may mga gantimpala. Mas mabilis na serbisyo, mas madaling paglalakbay, kaginhawaan. Ganun mananalo ang mga sistema. Hindi sa bilang mga tanikala, kundi bilang mga pag-upgrade. Sasabihin ng mga tao, wala akong itinatago. Ngunit ang privacy ay hindi tungkol sa pagtatago ng mga krimen. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa dignidad ng tao mula sa patuloy na pagsuka, pagmamarka, at paghuhusga. Ang krisis bilang pambilis. Ang malalaking sistema ay karaniwang hindi dumarating sa panahon ng kapayapaan. Dumarating sila sa panahon ng krisis. Krisis sa ekonomiya. Krisis sa kalusugan. Digmaan. Inflation. Pagkasira ng supply chain. Cyber attacks. Kakulangan sa enerhiya. Pagkagulo ng publiko. Kapag natatakot ang mga tao, tinatanggap nila ang mga bagay na kanilang tatanggihan sa normal na kondisyon. Mga kapangyarihang pang-emergency. Mga digital pass. Pinaghihigpitang paggalaw. Bagong kontrol sa pananalapi.
sa pilitang pagpapatunay. Mga pansamantalang hakbang na sa paanong paraan ay nagiging permanenteng infrastruktura. Yan ang pattern. Ang takot ay lumilikha ng pagkaapura. Ang pagkaapura ay nilalagpasan ng debate. Ang debate ay tinatawag na mapanganib. At pagkatapos, ang sistema ay nagiging normal. Ito ang dahilan kung bakit dapat magbigay pansin ang mga tao bago dumating ang krisis. Dahil sa oras na natatakot na ang lahat, tapos na ang debate. Pera, pamilihan, at kontrol. Ngayon, pag-usapan natin ang pera. Ang sistema ng pananalapi ay nasa ilalim ng matinding pagsubok. Lumalaki ang utang. Kailangan ng mga gobyerno ng mga bibili ng kanilang utang. Ikinukwestiyon ang mga pera. Binabago ng inflation ang pananaw ng mga tao sa salapi. At ang mga digital na sistema ng pananalapi ay ipinapakilala bilang susunod na ebolusyon. Stablecoins, CBDCs, tokenized assets, digital ledgers, instant settlement, programmable finance. Nakikita ng mundo ng pamumuhunan ng pagkakataon. Nakikita ng mga gobyerno ang kontrol. Nakikita ng mga bangko ang infrastruktura. Nakikita ng mga kumpanya ng teknolohiya ang data. At nakikita ng ordinaryong tao ang kaginhawaan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito ay isang mas malalim na tanong. Mananatili ba ang pera bilang kasangkapan na pag-aari ng tao? O magiging sistema ng pahintulot ang pera na kontrolado ng mga institusyon? Iyan ang tunay na issue. Dahil kung ang bawat ari-arian ay magiging tokenized, ang bawat transaksyon ay nakikita, at ang bawat wallet ay konektado sa beripikadong pagkakakilanlan. Kung gayon ang pananalapi ay hindi na lang pananalapi. Ito ay nagiging pamamahala. Ito ay nagiging pamamahala ng pag-uugali. Ito ay nagiging isang sistema kung saan ang access ay maaaring ayusin sa real time. Dapat itong ikabahala ng sino mang nagpapahalaga sa kalayaan. Hindi dahil ang teknolohiya ay automatikong masama, kundi dahil ang kapangyarihan na walang limitasyon ay laging lumalawak. Ang tanong na espiritual. Ang mas malalim na babala ay tungkol sa pagsamba, pagpapasakop, at kontrol. Sino ang nagmamay-ari ng iyong katapatan? Sino ang nagtatakda ng katotohanan? Sino ang nagpapasya kung maaari kang lumahok? Sino ang may kapangyarihan sa iyong katawan, iyong pera, at iyong pagkakakilanlan? Hindi lang iyan tanong sa relihiyon. Iyan ay tanong ng tao. Ang pinakamapanganib na sistema ay hindi iyong hayagang nagsasabing, lumuhod ka. Ito ay iyong nagsasabing, iscan mo lang dito. I-verify mo lang dito. Magtiwala ka lang sa sistema. Kapag nagsama-sama ang pera, pagkakakilanlan, pagbabantay, at artificial intelligence, pinag-uusapan natin ang arkitektura ng lipunan. At kung ang arkitekturang iyon ay walang pananagutan, walang limitasyon, at walang pagpipilian na umalis, isa pa rin itong hawla. Ang sistema ay itinatayo. Ang tanong ay kung mapapansin ba ng mga tao bago maging imposible na mamuhay sa labas nito. Magkomento sa ibaba. Nasasaksihan ba natin ang pag-unlad o ang simula ng isang digital control grid? Kung ito ay nagbigay sa iyo ng inspirasyon, ipindutin ang like para mas marami ang makakita nito. Mag-subscribe, i-on ang notifications para sa susunod. Mag-comment ng salitang access sa ibaba para sabihing alerto ka at hindi natatakot. Pagkatapos, i-share ito sa isang tao na kailangan itong marinig ngayon. Ang iyong atensyon ay isang boto. Gamitin ito ng matalino.